ng mga DDS kung talaga may ibubuga silang supporter ni Sara, di ba? Titignan natin mga kababayan kung talagang may ibubuga kasi baka mamaya kay Senator Risa Hontiveros pa lang wala nang maibuga yan, di ba? Kasi alam nyo ba si Senator Risa Hontiveros, isa sa productive, pinakang productive. Oo, pagdating sa paggawa or pagpasa ng batas para sa ating mga kababaihan, para sa ating mga matatanda, sa mga lolo't lola natin, sa mga senior. O eto, meron na naman siyang isusulong mga kababayan. Ayun, nasa Balita Inquirer. Ayan o, ayan. Kasi nga, nag-viral kasi to si Cyril. Cyril, Manabat, mga kababayan. Nag-viral po ito. Ang sabi ni, dito sa, sa viral na to, kasi may nag-post, may nasakyan siya. Tapos nag-post yung nasakyan niya. Tapos iba't ibang komento yung pambabastos ng mga netizen, pambabastos ng netizen na kasi sinabi dun sa driver na, boss, jackpot ka dyan. Boss, malaki, bumper to bumper dyan. Boss, boundary ka kagad dyan. Ganun-ganun. Boss, anuin mo na yun, wag mo nang pakawalan. Alam niyo yung nakakuha ng comment harassment si Cyril Manabat. Which is, ang ano talaga dito, ang point talaga rito, bakit kasi pinost nung driver, okay, yung mga ganung bagay na wala namang pahintulot ni Cyril. So, nagsalita si Cyril na I don't know that picture, I don't know that video at all. Parang vlogger ata yung lalaki or yung driver. I don't know that I need, sometimes I need, tawag dito, privacy. Kaya ito yung sinusulong ngayon ni Senator Risa Hontiveros. Ito pong transport para po sa mga nagtra-transport. Magkaroon sila ng Privacy Act. Okay? Ito yung Privacy Act Space Privacy Space Act na to. Ito po yung mga kababayan, etong isusulong na batas is upang maibsan yung kabastusan or pambabastos, no, sa mga private person, 'di ba? Private individual, okay? Although sa TV, alam naman natin lumalabas si Cyril, pero hindi sa lahat ng oras kasi kailangan silang picturean, videohan, 'di ba? Tapos ipopost sa Facebook. Kasi meron rin silang privacy na minsan hindi kailangan malaman ng fans kung nasaan sila or else pagkakaguluhan sila, 'di ba? Lalo na pag sikat na sikat talaga. So, eto nga yung under the bawal bastos law, okay? Any sexual harassment is prohibited, whether in private or on the street, inside the vehicle, or even online. This is clearly violation of the law, she added, sabi ni Senator Risa Hontiveros. 'Di ba? Kasi hindi niya ang kinokondemn na niya rito, mga kababayan, yung pagpo-post nung driver. Oo. Kaya hindi naman mag-umpisa na bastusin si Cyril Manabat. Kung hindi na nag-post yung driver, 'di ba? Hindi talaga makakatanggap. So ngayon, parang kakasuhan ata, ang balita nga sa showbiz, no, kanina, parang kakasuhan nga itong ni Cyril, itong driver ng cyber libel dahil sa kanya is na bastos siya, kung ano-ano yung kinoment sa kanya, 'di ba? Which is very wrong. Very wrong po. Kaya, ayan, nagpupush po. Buti nga ito si Senator Risa, imagine that. Naiisip yan. Si Lustay, 'di ba? Ni isa ba, kahit hindi na batas hindi na batas. Kahit ni isang malasakit na lang sa taong bayan, nagawa, meron ba siya? Meron ba siya nagawa? 'Di ba? Kaya nga ito nga yung sabi natin always natin 'to sinasabi sa mga pro Duterte. Maglatag man lang kayo ng natapos na proyekto, 'di ba? Labas man lang kayo sa ng ebidensya na may nagawa si Sara Duterte, kahit isa man lang.
Oo, pero kung ipagmamalaki nyo, yung 5 bus na overprice na inililibre sa kanya, wag na lang. 'Di ba? Wag na lang. Oo, wag tayong magtarantaduhan dito. At kung iayabang nyo naman, yung libro, no, na proyekto nila sa DepEd na may mukha niya, about daw sa friendship, wag na lang din. Dahil questionable din yon, di ba? Kine-question din sa hearing yon, di ba? Kinwestiyon nga rin ni Senator Risa Ontiveros yun. Kaya nga, di ba, nung nagtapatan si Senator Risa at si Sara Duterte sa debate, di ba, during Senate hearing, wala, tumupi sa 8 si Sara Duterte, pikon na pikon, di ba? Dahil bakit? Simple lang din naman kasi tinatanong sa kanya, ang mga Duterte kasi komplikado talaga sumagot eh. Napaka-komplikado. Kaya dahil sa pagiging komplikado, tingnan nyo to. Tingnan nyo to ha. Dahil sa pagiging komplikado nila, mga kababayan, eto po nangyari. Ito po nangyari, mga kababayan ha. Ayan o. Tingnan nyo tong tao na to. Ayan o. Sino yan, mga kababayan? Sino yan? Diba? Sino po yan, mga kababayan? Oh. Di ba? Yun yung sinasabi natin, mga kababayan. Dahil sa pagiging komplikado ng mga tao na yan, yung mga DDS na yan, di ba? Si Kiko Barsaga inaresto na, mga kababayan. Komplikado rin sumagot eh. Di ba? Kasi nga komplikado utak nila. May conflict ang utak ng mga DDS. Kagaya ng mga viewers nating DDS dito. 'Di ba? Komplikado rin ang takbo ng utak nila. Yung mali, ginagawa nilang tama. Yung tama, gagawin nilang mali. Ganun kakomplikado ang utak. Kaya nga, 'di ba, kahit sino makadebate natin eh. Pagka hindi alam yung argumento, talo sa argumento, ano sasabihin? Bangag, bayaran, ilang maleta binayad sa'yo. Di ba? Ganun na lang ang nasasabi nila. Tingnan mo, di ba? Gago, aso. Yan yung mga ganyan sagot. Yan yung mga yan ang pinakang malalakas na sagot ng DDS. Kasi nga yan lang laman ng utak nila. Trash talk. Trash talk literally. Mga bata, tingnan nyo, pansinin nyo, ang mga comment ng mga DDS, walang kalaman-laman, di ba? Basta DDS, sabi ko nga sa inyo, bobo at tanga. Kahit nga mga vlogger nila, hindi kumapalag sa amin eh. May nakita ba kayong lumaban sa amin nila Boss Mike? Nila Sangkay? Nila Ballpoint Man? Nila, Takero? Diba? Nila Nyolo? Jake Magnus? Naghahanap nga kaming kadebate na mga kahit pro DDS na lang eh. Diba? Wala eh, wala. Mga vlogger nila, wala rin naman. Diba? Kasi nga mga walang laman ng utak. Tingnan nyo, may nag-comment dito. Ulol, bayaran, hayop ka. Diba? Sabi ko nga sa inyo, ganyan kabata ang pag-iisip ng mga yan. Pag hindi alam yung sagot sa argumento or hindi tama, hindi nila alam yung tamang argumento, wala na sila may sasagot. Kung hindi ganyan, pambata lang. Pambata yan, pambata yan, yung mga ganyang sagutan. Bayaran ka naman talaga, diba? Pero wala naman silang ebidensya. Basta gusto na nila sabihin, bayaran ka. Sabi ko nga sa inyo, kung bayaran ako, mga kababayan ko, nakakondo ko kagaya nila, Banat Bay, nila Jack, Ngotby, kagaya nila Dada, kagaya nila, diba? Nila Mocha Uson, kagaya, marami. Diba? Di sana may kotse ko. Diba? Nakagaya nila.
Si Banat ba ilang kotse? 4. Oh, alam namin 'yan. Kasi sila yung literal na bayaran. Ako, tayo na nangungupahan nga lang ako. Di sana may nag-request na ako kay Pangulo. Pangulo, pengi naman sa 4PH mo dyan. Kung bayaran ako, easy lang ako lumapit kay Pangulo. Pangulo, pengi naman isang kondo dyan ng 4PH mo. Di ba? Oh. Hanggang ngayon nangungupahan ako. Kasi nga, yun lang yung kaya nilang sabihin. Literally, yan lang ang kayang sabihin ng mga DDS, mga kababayan ko. Pambata po. Kasi nga hindi na nila alam paano ipagtatanggol si Sara. Hindi na nila alam paano ipagtatanggol yung mali. Kasi nga ang hirap pagtanggol po pag mali. Sa totoo lang, mahirap magtanggol pag mali. 'Di ba? Hmm. Magtrabaho ka, tanga ang vlogging may trabaho. Baka nga mas malaki pa sahod ko sa'yo sa vlog eh. Baka mas malaki pa sahod ko sa'yo sa vlog eh. 'Di ba? Hindi pa kasama kay Meta. O magkano ba sahod mo? Tatampal ko sa'yo triple eh. 'Di ba? Trabaho tong vlogging, tanga. Ang mali mo lang, ano to? Namahana. Ang pagkakaiba lang natin, hindi mo kayang gawin yung ginagawa ko. Hindi mo kaya mag-vlog. Kasi basura ka. Yung IQ level mo hindi pampolitika. Wala kang alam sa saaligang batas. Kasi nga bobo ka. Di ba? Oo, ganun lang kasimple yun mga kababayan. Pag tandaan nyo, alam nyo naman ang magic word eh. Pag DDS, bobo at tanga. Di ba? Oo, 'di ba? Kaya nga pansinin niyo walang pumapalag sa amin ng mga DDS vlogger. Ni isa walang pumalag sa amin na debate. Oh, kahit nga si BP Sara, 'di ba? BP Sara nila. Oh, ilang beses sinamon ng mga nasa Senado, 'di ba? O si Senator Risa nga payag ng makipagdebate kay Sara Lustay. Oh, sa ano pa kaya? Magka malalaman natin, 'di ba? Kung talagang matalino si Sara Lustay, kagaya ng mga DDS. Oh, kaso wala eh, ayaw pumayag. Inamin niyang bobo siya. 'Di ba? Oh. Kasi simple lang eh, alam kasi ni Sara, mga kababayan. Alam kasi ni Sara Lustay na marami siyang kailangan sagutin pagdating sa mga pinupukol sa kanyang issue, kagaya ng overprice, 'di ba? Sa COA. Tapos sasabihin naman ng mga DDS diyan, nasagot na yung COA, hindi pa po nasagot. Kaya nga may pinababalik na pera. Oo, may pinababalik po na pera. Yung mga overprice dun sa sa motor, sa laptop, sa CCTV camera, sa mga bus, pati dun sa mga sa mga expenses, 'di ba, na travel expenses na hindi makatarungan, okay? So yan lahat 'yan, mga kababayan, pinababalik po 'yan. Ngayon hindi nga maibalik ni Sara. Di po mabalik ni Sara, hindi nga rin masagot sa impeachment eh. Pero ang sabi naman niya, tama naman din na sasagot lang siya sa tamang forum, which is sa Senate. Sa Senado daw siya sasagot. Mas malala sa Senado. Magigisa pito siya ron, di ba? Gisado siya malala doon. Oo, di ba? Mm. Brad, importante ba ang pinagsasabi mo? Siyempre, importante. Kayo lang naman ang hindi importante. 'Di ba? Kayo lang ang hindi importante kasi nga yung the way kayo magsalita, pambobo at tanga, pambata nga eh. 'Di ba? Importante 'to, balita 'to eh. Oo, importante 'to, ito. Yan. Importante 'yan. Importante 'to, balita 'to eh. 'Di ba hindi ba ano 'yan? Hindi ba hindi ba ano 'yan? Oh. Oh. 'Di ba importante 'yan? Sige nga. Isa sa mga fake news, peddler.
Ano ba naging kaso nito? Oh, ulitin natin. Anong kaso ni ni Kiko Barsaga, mga kababayan? Cyber libel po. Ha? Cyber libel. Hmm. So hindi ba siya mahalaga? Mahalaga po siya na malaman ng taong bayan na merong nang nakulong na tarantado minuminuto. Oo, na meron ng DDS na fake news na nakulong. Congressman pa, kasalukuyang kongresista, ng distrito ng Cavite. ng Dasmariñas, Cavite. Oh. 'Di ba? Kayo pa kaya? Kayo pa kaya na mga fake news lang na dito sa social media? 'Di ba? Tapos eto pa maganda dito, mga kababayan. Nung lumabas to, ang dami na naman nagburahan ng mga nila, pakalat nila kasi natakot na sila, mga kababayan, na baka sunod na silang arestuhin. Dun sa mga nagbura, no? Tinatawanan na po sila ng NBI dahil tukoy na po sila, okay? Na-file na po ng kaso, kahit nagbura sila, nakuha na yung screenshot, naipasa na sa PCO dahil naglabas na po ng website kung saan ipapadala sa PCO, paano ma-reach out yung PCO sa paglalabas ng mga fake news laban sa ating gobyerno. 'Di ba? So, maging responsable kayo. Yun lang naman yung ron eh. Yun lang naman yung big deal doon. Yung hindi nyo pagiging responsable. Yung mas tinatangkilik nyo yung fake news kasi tingin nyo magba-viral. 'Di ba? Ito ngayon ang trend. Fake news ngayon ang trend. 'Di ba? Yun natin? Uh, alukayin natin to. 'Di ba? Ipa-viral natin to. Which is hindi nila alam, hindi nila alam na mga DDS na pag nahuli sila, hindi nila pwede sabihin, hindi kasi nakitrend lang ako. Tignan nyo to si Bingot. 'Di ba? Si Bingot. May kaso rin yan, cyber libel. Tingin nyo ba? Sa tingin nyo, hindi magigilty yan? Guilty yan without reasonable doubt yan. Oo, guilty yan without reasonable doubt. Pineki po nila. Pineki po nila yung St. Luke's result. Imagine that. Pineki nila, mga kababayan. Anong sabi ni nagtre-trend lang ako. Yun na usually, alam naman natin eh. Alam naman natin DDS si Jack Bingot eh. 'Di ba? Si Jack Ngotby. Oo, alam natin na DDS siya. Kinuha siya nila Banat Bay. Oo. Yun si Bingot na yung kinuha siya ni Banat Bay. Sa magkanong halaga? 100,000. Kagaya ni si Banat Bay, milyon yan eh. Imagine that, mga kababayan. Ito nasampulan, yun pa kaya hindi masasampulan? Masasampulan yun sa DOJ na nga kinasuhan eh. 'Di ba? Ito pa kaya antay lang kayo, na makikita nyo babasahan ng Miranda rights yan. Si Ngotby. At walang magagawa ang niya. Sino magiging niya? Topacio. Puta, wala nga na ipanalong kaso yun. Di ba? Di ba? Yun yung mahirap doon eh, mga kababayan. Maglalabas kayo ng fake news, maglalabas ang DDS ng fake news. Pag hindi na pangatawanan, di ba, magdi-delete. Kaso, pag nagpasa po kayo sa social media, yan po ay nakukuha na nino po, history, nakukuha na po yan ni Facebook. Okay? Kay Meta. At si Meta na po ang nakikipagnegosasyon na po sa administrasyong Bongbong Marcos para po masawata lahat ng nagpapakalat na mga account na nagpapakalat ng fake news. Kahit nasa ibang bansa ka, sigurado magkakaroon ka ng kaso. 'Di ba? Meron na nga po, mga kababayan, meron na nga po kinasuhan na isa pang vlogger wannabe, content creator na barya-barya lang naman ang kinikita sa Facebook, pinili pang maging fake news. Ayun. Nakasuhan na rin po.
At nakalista pa po yung mga ibang pangalan ng mga OFW fake news, no? Ang marami nga raw Riyadh, Saudi Arabia. Marami raw nagpapalaganap ng fake news sa Saudi Arabia ng mga Pilipino na tawag dito, Pilipino na tawag dito, na content creator wannabe. Oh, yan ang mahirap sa kanila eh. Wala silang tamang platform, no, na akala nila mga kababayan, tong platform na to, tong YouTube, Facebook, TikTok, Twitter is panggago. Hindi po panggago yan. Hindi lang panggago to lahat, no. Ito po ay no, ginagamit din sa tama, which is yun yung ginagawa natin dito, no? Pang mga good news, pang mga talakayang merong kabuluhan, kagaya nga nitong paglalabas ni Madriaga ng ebidensya, kasulatan at patutunayan sa Kamara sa darating na 14. O, bukas na yan, mamaya na yan, mga kababayan. Yung hearing, naaatinan ni Madriaga, kaabang-abang ito, 'di ba? Kaabang-abang. Oo. Ha? Kaabang-abang po. Bakit po? Ha? Bakit po? Kasi nga alam naman natin na si Madriaga ang bagman di umano ni Sara Duterte. O, 'di ba? Yan yung aanuhin natin, no? Aabangan natin bukas. Kaya maraming galit na mga DDS kasi nga nahulihan na naman sila ng mga kaalyado kagaya ni Kiko Barsaga na fake news, literal na fake news. At marami pa pong susunod diyan, maniwala kayo. Seryoso na po ang pamahalaang PBBM ngayon kung saan talagang maturuan ng leksyon itong mga fake news peddler na nagpapakalat ng kung ano-anong malisyoso laban sa ating mahal na Pangulo, especially yung di umano'y may stage 4 cancer na di umano ang ating mahal na Pangulo. Yun yung pinapakalat nila at yung patay na daw, nangihina na daw, di na raw kaya. 'Di ba? Kaya nga naglalabas tayo ng ebidensya rito mga kababayan na kung saan pinatutunayan natin mga kababayan na yan po ay fake news. So, kaya nga sinagot yan ng ating mahal na Pangulo na yan po ay kasinungalingan dahil meron po ayan sasabihin na naman diyan asan ebidensya mo? Ito ebidensya natin mga kababayan. Ito po, Oh, oh. Hmm. Oh. Wait lang. Bakasan natin Ano po, ayan this is hindi sa the tape. It is I am carrying my statement for this afternoon, which is what I'm going to make. It is April 14. We're going to talk about the excise tax. Excise tax. They talking about excise tax. Na sino ang nagpasa niyan? Sino po ang pumirma niyan ng excise tax? Si Digong po nung siya'y nakaupo pa bilang isang pangulo. Bilang presidente. Pero si Pangulong Bongbong Marcos ay tinalakay nila kakatapos lang kung saan ibabasura na po itong excise tax na ito. Okay? Kung ano man plano ni Pangulo diyan, napakaganda po. Pero mapapawalang bisa na yan dahil nga, no, pagka napagkasunduan ng mayorya na na ibasura na itong pinirmahan ni Digong na excise tax na nagpapahirap saan? Sa mga consumer ng petrolyo. Basag kayo, di ba? Basag, di ba? Oo. Si Duterte po ang nagpasa nitong excise tax na to. Okay, wala na pong iba. Siya po. Hiniling niya sa gobyerno na gumawa dyan sa Kamara na gumawa ng batas na magpapalawig na tawag dito, makakonsumo ng excise tax ang mga pangunahing bilihin ng petrolyo, 'di ba, ng mga langis para raw maging pondo
ng gobyerno. Para raw pondo ng gobyerno niya, yung panahon niya. Okay, may extra income sila sa excise tax na yan. Oh. So ngayon, ang gusto mangyari ni Pangulong Bongbong Marcos, i-reevaluate ito, pag-aralan mabuti, at pinag-aralan na po at plano na ngang ipa-abolish. Okay? Ito po ay idea ng noon, nung panahon ni Digong. Idea po ni Digong ito. Nila Harry Roque. Sila po ang nag-push nitong excise tax na ito. Okay? At ang gumawa nito, mga kaalyado nilang bobo at ang nagpahirap sa sambayan ng Pilipino. Na ngayon ay sinisisi kay Pangulo. Na ginagawa naman ni Pangulo ng remedyo. Kaya nga po, ayan, nagbi-meeting sila. Okay? Pakinggan natin. And I challenge anyone who are saying that I am sick, that they come and exercise with me. We will see who is stronger. May pag-exercise daw kayo. Mas malakas magbuhat ng weight. Diba? Pero alam mo, gusto ko nga sabihin, ang mga kababayan naman natin, ngayon, tiniyak ko na makita ninyo na hindi totoo yung mga sinasabi nila, na kasinungalingan yan. Kaya mula ngayon, yung mga taong yan na nagsabi sa inyo na may sakit ako, na baldado na ako, alam ninyo, puro sinungaling ng mga yan. Kaya lahat na sasabihin ng mga yan, kasinungalingan. At huwag nyo nang paniwalaan kung sino man yung mga yun. Now you know who the liars are and who is telling the truth. And once again, pero kung tingnan nyo imagine niyo si Digong tong nagsasalita, hindi si PBBM. Puro mura na inabot nyo. Yung mga putang inang nagsasabi na yan, lagi may ganun yan. Kung si Digong to, yung mga putang inang yan, sinungaling na yan. Alam nyo na kung sino sinungaling yan, mga putang ina na yan. Papapatay natin yan. Ganun na lumalabas sa bibig niyan for sure. Pero nakita nyo si Pangulo? Inikayat lang tayo na wag silang paniwalaan dahil kitang-kita. Sabi nila patay na, sabi nila nangihina, critical condition, stage 4 cancer daw. Yun yung pinakalat nila ngayon, no? Himas rehas sila pare-parehas. Maniwala kayo, may maghihimas rehas diyan at may mga aatungal diyan. Maniwala kayo. I think it's very easy and very clear that I'm in very, very good health. I just had everything. My numbers are. I just had my regular blood test kasi nagpapaano ko ng vitamins and everything, and I'm fine. I'm really quite fine. The last time that I went to the hospital was to have my CAT scan to show na yung diverticulitis ko gumaling na. So that was what? 2.5, 3 months ago? Mga ganun. So that's all these reports of me going to the hospital. I haven't been to the hospital for 3 months, and even then it was just to have a CAT scan because the CAT scan to tell my doctors if the diverticulitis has completely been fixed, and it was, and I'm done. My diet is back to normal. My exercise is back to normal. I still exercise 3-4 times a week. Yun naman pala my food better than before. But so people. I'm sorry. Maintenance medicine for I have two. One for gout, which is lopurinol. Mga nasa lahi namin mga Ilocano magka-gout and the other is for high blood pressure, for hypertension. Those are the only two medicines that I take. The others that I take are nothing really. When I have allergies, I take an antihistamine. Wala naman ngayon. Aside from that, that's it. And I'm not a great believer in supplements. If you eat well and you exercise regularly and you get regular sleep, yun lang medyo kulang ako yung tulog. But otherwise, everything is normal. And I'm happy to say that I'm healthy. You want to do more than that? Yun naman pala di ba?
Binasag ni Pangulong Bongbong Marcos talaga dito, yung mga fake news peddler ng mga DDS, 'di ba? Oh. Yan yung sinasabi natin mga kababayan na kaya tayo nagbabalita rito. Kaya tayo nag-vlog, kaya tayo nagbibigay ng opinion sa loobin regarding sa nangyayari sa bansa natin. Upang may balita yung tama at pawang tama lamang, katotohanan lamang, hindi po tayo nagtatangkilik or nag-i-spread ng ka-fake newsan dito. 'Di ba? Bawal po ang fake news. Okay? Tandaan nyo po 'yan. May consequences po pag fake news ka. Bawal na bawal po ang fake news. Okay? O baka sabihin nyo naman, bakit yung sinasabi mo kay Sara Duterte na may overprice ay hindi po fake news yun. Inilabas po ng COA report yun at meron po tayong kopya nun. Ilang beses na po natin tinalakay sa vlog yun. Kahit ang ang House of Representative tinatalakay yan. Kahit po ang Senate at mga senador tinatalakay po yan. So wala pong fake news dyan. Okay, wala pong fake news dyan. 'Di ba? Ay, ganun talaga, no? Pagka fake news ka, kailangan mong managot sa batas. Consequences 'yan ng ginagawa mo. Okay? So, importante, may kabuluhan at merong tama dun sa pinapaliwanag natin dito. At merong kaakibat na tamang responsibilidad bilang isang vlogger, bilang isang nakasuporta sa tunay na may malasakit sa kapwa-tao at sa bansang Pilipinas. Walang iba kung hindi ang ating mahal na Pangulong si PBBM lamang po. Kaya maraming salamat sa pag-antabay, pagsama sa akin ngayong gabing ito sa tinalakay natin. Ngayong gabing ito, sa mga oras na ito, anong oras na rin, mag-alas 12 na. Mega love shoutout po sa lahat ng ating mga kababayan, Luzon, Visayas, Mindanao, Estados Unidos ka man, o Europa, Middle East, Africa, no? Saan man kayong sulok ng mundo naroon, magandang umaga, gabi, hapon, tanghali sa inyong lahat. Ito po muli si Berador Picua at your service. Salamat mga kabenggador. Magkita-kita po tayong muli sa panibagong live bukas. Ayan, maraming salamat and God bless. Gangster, we do that better than anybody. I bet you got it twisted, you don't know who to trust. So many player hating niggas trying to sound like us. Say they ready for the front, but I don't think they know it. Straight to the depths of hell is where them cowards going. Well, all you still down, nigga, holler when you see me. And let these devils be sorry for the day they finally free me. I got a caravan of niggas every time we ride. Hitting motherfuckers up when we pass by. Until I die, live a life of